nakaraang Sunday morning na ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral doon sa sinimulan kong topic about the three enemies of our souls. May tatlong kalaban tayo ng ating kaluluwa. At inisa-isa po natin iyon, yung tatlong iyon. Ano ang una? Ito ay si Satan. At ikalawa, ang madilim na sanlibutan ito, the dark world. At ikatlo, pinakamahigpit na kalaban natin ay ang ating sarili. That is the self. So, kailangan para makaranas tayo ng breakthrough, katulad po ng team natin sa buong buwang ito ng July, ay napaka-importanteng mapagtagumpayan natin itong three enemies na ito. Kasi kahit anong gagawin mong pagsusumikap, if you fail to overcome these three enemies of our souls, hindi ka makaka-breakthrough. Hindi mo matatawid yung pong boundary na inilagay ng kaaway sa buhay mo na sinasabing hanggang dyan ka na lang. Hindi ka makakatawid. Hindi ka mag-a-advance sa buhay mo. Pero, pagdating po doon sa paksang, papaano natin mapagtatagumpayan ang mga balakid na yan, yung tatlong enemies ng ating kaluluwa, ay yung kahuli-hulihan ay hindi ko na-share. At ito po ang bibigyan natin ng mahabang atensyon ngayong umaga. Ano yon? The 7 spiritual armors of God. Kung nais nating magtagumpay laban kay Satan, laban sa madilim na sanlibutan ito, at laban sa ating sarili, kailangang taglay natin ang 7 espiritual na kagamitang pandigma buhat sa Diyos. Sapagkat ito po ay inilahad po sa atin ang bagay na iyan ni Apostle Paul. There are 7 spiritual armors of God na kailangang suot-suot natin araw-araw. Hindi po pwedeng ito ay inaalis mo kasi any moment ang kaaway ay pwedeng umatake. Without any warning, aatake siya. But if you wear these 7 armors of God, hindi siya magtatagumpay sa buhay mo. Amen? Ngayon, saan makikita itong 7 spiritual armors of God? It is found in the book of Ephesians chapter 6, verse 12 hanggang verse 18. Let us read this particular verse of Scripture. Sa mga malilinaw ang mata, kalibitin mo nga ang katabi mo, sabihin mo, malinaw ba ang mata mo? Yan. Sige. Basahin po natin. 1, 2, 3. Verse 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. Verse 14. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Verse 17. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. So, malinaw na inilahad sa atin ang 7 full armors of God
na kailangang suot-suot ng isang mananampalataya. Ang pagsasalarawan po ni Apostle Paul dito ay katulad ng isang sundalong Romano. Kasi during that time, hindi pa naman uso yung katulad ng mga uniforme ngayon ng mga sundalo. Iba pa ang pamamaraan noon ng kanila pong pagsusuot ng mga uniforme, mga kagamitang pandigma ng mga Roman soldiers. At dito po, kapatid, ay inisa-isa sa atin ni Apostol Pablo ano-ano itong mga spiritual armors na ating magagamit upang tayo ay magtagumpay, tayo ay makaranas ng breakthrough sa atin pong mga buhay. Pwedeng magturo tayo ng mga iba't ibang pamamaraan paano ka makakaranas ng breakthrough. Pero ang breakthrough kasi, hindi naman isang experience lang yan sa buhay ng isang Kristiyano. Ito dapat ay everyday nararanasan ng tao ang breakthrough sa buhay niya. Hindi po pwede na isang beses lang at pagkatapos ay wala na. O kaya ay hindi po pwedeng sa isang larangan lang ng kanyang buhay siya makaka-breakthrough. For example, yes, naka-breakthrough ka sa finances. Ibig sabihin, gumanda ang buhay mo. Ang problema, yung spiritual life mo. Hindi ka makalaya dyan. So, maraming aspeto. O kaya, alipin pa rin ang emotion mo ng mga traumatic past experience sa life mo. Marami kang pera. Sabi mo, naka-breakthrough ka sa larangan ng pinansyal. Pero in other aspects of your life, maaaring hindi ka naka-breakthrough. Hindi ganon ang naisin ng Diyos. Ang naisin ng Diyos, tayong lahat ay makaranas ng breakthrough in all aspects of our lives. At isa sa pamaraan po nito, kailangan suot-suot natin ang 7 spiritual armors. At atin pong tignan at isa-isahin, ano-ano po ba itong mga tinatawag nating spiritual weapons na yan. Next slide natin sa introduction, ayan. Itong 7 spiritual weapons are called weapons of godly character. Iniisip kasi ng iba na ang pakikipagdigma laban sa mga espiritong hindi nakikita ay sa pamagitan ng prayer warfare. In the name of Jesus. Di ba? Binabagsak ko lahat ng gawa ng kaaway. Akala hanggang doon lang yung labanan. Hindi po. Sapagkat ito palang mga makadiyos na ugali o makadiyos na mga katangian ay isa pala itong kagamitang pandigma na atin pong maihaharap laban sa mga masasamang espiritu, laban sa espiritu na nasa likod ng kadiliman sa mundo at laban sa sarili po natin. Kaya that's why these 7 armors of God are called spiritual weapons, which is godly character. Mga makadiyos na pag-uugali. It's a heavenly nature. Hindi ito napuproduce sa sarili lamang natin. Ito'y galing sa Diyos. Kaya napaka-importanteng malaman natin na ang ating pakikipagdigma laban sa ating kaaway ay hindi po mga kagamitang pandigma na panlupa. Sabi ng 2 Corinthians chapter 10 verse 4, the weapons we fight with are not the weapons of the world. Hindi daw po ito natural weapon. Hindi ito yung mga kagamitang pandigma ng mundo. Hindi ito natural, hindi ito physical weapons, kundi ito po ay spiritual in nature. Heavenly nature. Ito po ay godly character. Na wala pong kapangyarihan si Satanas sa buhay natin kung tataglayin natin ang mga 7 magagandang katangiang ito na kailangang mahayag sa buhay natin.
Ano-ano ang mga ito? Una, simulan po natin kapatid sa umpisang-umpisa pa lang na binanggit sa atin. At yan po kapatid, sabi nga sa next slide natin, what are these 7 spiritual armors that we need to wear at all times? Ano ang sabi ng verse 14? Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist. So dito po ay sinasabihan po tayo, isuot daw natin ang sinturon ng katotohanan. Bilang isang sundalo, napakahalaga sa kanila ang sinturon. Bakit? Dahil yung sinturon nila, diyan nakakunik, yun pong lalagyan ng kanilang espada. Kung ang sinturon ay hindi masyadong nakalapat sa kanila, yung espada nila, nakaano lang yun. Parang hindi masyadong firm yung kanyang pagkakalagay. At pwede pong bumaligtad siya at bumagsak sa lupa yung espada niya. Paano niya magagamit? At hindi lamang yun, yung sinturon, dyan po nakakunik, yun pong breastplate, yung baluti. Kasi nung unang panahon po ay ginagamit ng mga Roman soldiers. Meron silang baluti. No? Nakatakip mula sa tiyan hanggang sa kanila pong leeg, yung baluting yun. Yun po kapatid ay may connection sa belt, kinokonek sa belt para mas lapat at matibay ang pagkakalagay. Ngayon, dahil po mahalaga yung belt, pero yung belt ay binigyan po ito ng spiritual significance sa buhay natin ayon kay Apostle Paul. Sapagkat dito po ay inuna sa lahat na isuot ay ang belt. Isuot daw ang belt. Bakit? Kasi yan ang pinaka-foundation. At tinawag ang belt bilang belt of truth. So dito po, yung truth ay makikita ho natin ito. Yan. Another slide natin. Ayan. Sabi dito, ang unang binanggit ni Apostol Pablo sa 7 mga kasuotang pangdigma ay ang belt o sinturon ng katotohanan. Bakit? Dahil ang katotohanan ang pinakapundasyon natin sa lahat ng gagawin natin, lahat ng sinasabi natin, at lahat ng pinaniniwalaan natin. Ang English word na truth, pag ni-research mo at inalam mo kung ano ang Greek word niya, ang Greek word niya ay aletheia, which means honesty. The belt of honesty. So ito'y tumutukoy sa isang napakagandang karakter. Ano po yun? The character of being an honest person. Hindi ka magtatagumpay laban kay Satanas kung may mga pandaraya ka na ginagawa. Kung may mga kasinungalingan kang sinasabi o ikinakalat, kung ikaw kapatid ay pag nagkikwento ay may dagdag exaggeration. Nakakita ka ng butiki, nang ikinwento mo, buwaya na. Sabi mo, may buhaya dun sa bahay. Butiki lang pala ang nakita. Di ba? Nakakita ng ibong maya, nang kinwento niya, ito kapatid ay agila na. Ganyan po ba? Exaggerated stories. So yan po ay isang uri ng kasinungalingan. Kaya dito po, ay importante po kapatid, na tayo ay kailangang may taglay na karakter ng pagsasabi ng totoo. Kasi oras na nagkalat ka ng kasinungalingan, nagsasabi ka na mali pala yung sinasabi mo o exaggerated ang kwento mo, nagdadagdag ka ng kwento at hindi naman totoo, ibig sabihin humihina ang pundasyon mo. Kaya kang tibagin
ni Satanas. Kaya ka, kapatid, lampasuhin ni Satan at lampasuhin ng espiritong kumikilos sa madilim na sanlibutan ito. At kaya kang lampasuhin ng sarili mo. Sa mga nakadalo nung last Sunday, alam na ninyo kung bakit ang self is the most greatest enemy sa buhay natin. Amen? Dalawa kasi yan. Una, nandyan ang sinful nature natin. Meron tayong desire na ayaw ng Diyos. Nasa loob natin, nakatira yun. Ikalawa, meron tayong self-will. Tigas talaga ng ulo natin. Kaya, hindi nakapagtataka bakit matigas ang ulo ng katabi mo. Dahil taglay natin yun. Pinakita ko sa inyo yun sa scripture last Sunday. Kaya doon sa mga ngayon lang naka-attend ng morning service na ito, hindi mo nasundan yung sinasabi ko, panoorin mo, buksan mo ang atin pong yung sa Facebook natin, Facebook account ng Radiance of God's Glory, Global Harvest Church, para mapanood mo yun. Para masundan mo siya. Kasi may relasyon itong tinatapik natin sa tinapik na last Sunday. Kaya dito po, na napaka-importante pala ang pagsasalita ng katotohanan. Kaya pag ang isang tao nakapagsalita ng kasinungalingan, may access agad si Satan sa kanya. Tatalunin na siya ni Satanas. Kasi nagsabi ka ng mali. May mga kinuwento kang dinagdag mo lang. May mga bagay na pinagkalat ka na hindi naman totoo. Naku, yari ka kay Satan. Pagpipiestahan ka ni Satan, hindi lang si Satan, even the evil spirit of the dark world. At pati yung kakampi ni Satan at ng world sa loob mo. Tatlong sabay-sabay na atake yan sa buhay mo. Magkakagulo sa buhay mo. Dahil yun pong pundasyon ng katotohanan sa iyo, wala eh. Yun ang tinira ng kaaway sa iyo. Kaya, kung tayo naman po ay nabubuhay na may kaplastikan sa isa't isa, anong sabihin ng plastic? Hindi po literal. Hawakan mo pisngi ng katabi mo, mukhang hindi naman plastic, di ba? Laman yan eh, di ba? Pag sinabing plastic, hindi totoo. Di ba? So, po pwedeng nagngingitian kayong dalawa dyan. Pero sa isa't isa sa inyo, meron kayong kaisipan na masama sa katabi mo. Di ba? Pwedeng may laban ka sa kanya at pinapangarap nung mamatay na sana yung katabi mong yan. Pero nagkakangitian pa kayo, nagbabatian pa kayo. Anong tawag doon? Kaplastikan. Hindi ka mananaig kay Satan. Dahil hindi ka nabubuhay sa katotohanan. Hindi mo suot ang belt of truth. Kaya, ano mangyayari sa iyo, kapatid? Magiging biktima ka ng kaaway. Kaya, makita ninyo dito na ang kaplastikan sa isa't isa ay teritoryo ni Satanas. Si Satanas ang madalas nagmamaskara na kunwari ay mabait na sugo ng Diyos. Sa 2 Corinthians 11 verse 14 po yun. Nandun po yun sa 2 Corinthians 11:14. Ang sabi ni Pablo, hindi nakapagtataka sapagkat si Satanas ay nagpapakunwaring mabait na sugo ng Diyos. Kaya, tingnan mo sandali ang katabi mo. Kung mabait yan sa iyo, tiyakin mo lang na kapag nakatalikod ka, walang sinasabing masama laban sa iyo ang kapatid mong yan. Amen? Walang ichinichismis na masama laban sa iyo. Bakit? Dahil kung yung kapatid mong yun ay nagchichismis ng kung ano-ano sa iyo, maraming laban na sinasabi sa iyo, naku, pagpipiestahan ni Satanas yun, maawa ka dun sa tao. Dahil wala na siyang proteksyon. Walang truth sa kanyang buhay. Wala siyang proteksyon. At malamang kargado na yan
ni Satanas. Yung mga taong hindi nagsasabi ng totoo. Nakikinig po ba kayo sa akin? May natututunan ba kayo sa akin? Mahalaga yan. Isa puso natin yan. Dahil ang pinag-uusapan natin ay spiritual armor. So ano ang number 1 na atin pong armor? Ano ang belt of truth? Pagiging totoo. Pagiging totoo. Umiiwas tayong magsalita ng kasinungalingan. Amen. Umiiwas tayo, kapatid, na maging plastic sa kanino man. Ipakita mo kung galit ka sa kanya. Sabihin mo sa kanya na may sama ako ng loob sa iyo, brother. At least alam mo, hindi mabibigla ka na lang kung ano-ano palang pinagkukwento nito laban sa iyo. Hindi ba? Amen po ba? Magagalit ka sa kanya, huwag kang magalit. I-bless mo siya. Yung tinuro ni Jesus Christ. Yung tinuro ko noong nakaraan. Kasi bakit pala pinabibless ni Lord? Kasi kawawa nga yung tao. Nagpipiesta si Satanas doon sa buhay ng taong yun. Pwedeng lagyan ng ano-anong karamdaman yung tao ni Satanas. Pwedeng atakin sa iba't ibang pamamaraan ni Satanas yun. Kawawa yung tao. Kaya dapat daw i-bless yung taong nagsasalita ng masama laban sa iyo. Amen po ba? Huwag kayong magagalit sa kanya. Huwag niyong sasabihan din ng masama. Ikinakalat na ang pogi-pogi mo daw at ang ganda-ganda mo daw. Magagalit ka ba nun? Okay. Ano ang ikalawang armor natin? Ano yung una? Ano ang kinatawan ng belt of truth, ng character? Honesty. Importante yan. Kaya doon sa mga hindi nagbabalik ng tamang sukli, magbalik na kayo ng tamang sukli. Inutusan ka ni mama mo, ibalik mo ang sukli. Hindi naman po niya hinahanap. Kung hindi niya hinahanap, hindi mo naman sinasabi na may sukli pala. Di ba? Okay. Kaya, sabihin mo na ang totoo na may anak ka. Sabihin mo na ang totoo, may asawa ka. Amen? Ayun. Ikalawa, kapatid, na weapon natin, armor of God, is the breastplate of righteousness. Sa Tagalog ng breastplate ay baluti. Ang katumbas ng baluti ngayon, sinusuot siya ng mga presidente o ng mga taong may threat sa buhay nila. Nilalagay nila yun sa dibdib. Anong tawag doon? Hindi. Another term ng breastplate, para pag sila inabarel, hindi tatagos, bulletproof. Wala namang bulletproof nilalagay sa mukha eh. Naka-bulletproof pati mukha, di ba? Karamihan yun sa dibdib. Tinatakpan lang ng barong at saka ng Amerikana. Lalo na kung may death threat ang isang politician. Kasi ang tatargetin sa kanya yung dun sa heart para mamatay agad eh. Puso. Bakit hindi ulo? Kasi ang ulo magalaw. Di ba? Pwede isang ganun lang, sumablay siya eh. Doon mismo kasi mas malapad-lapad yun sa dibdib eh. Mas malaki ang tama nun. Di ba? Aabot talaga yung bala doon. Kaya ang target nila ay sa dibdib. Ano ang gamit ng breastplate o ng bulletproof na ito? Ang breastplate, sa Tagalog ay baluti, ay isang matigas na proteksyon na ito'y maaaring gawa sa bakal o tanso na inilalagay sa tapat ng tiyan at hanggang dito sa balikat. At ang layunin ng baluti o breastplate ay protektahan ang puso sa anuman pong atake ng kanilang kaaway. Kung ito man ay papanain ka, at least may sasalag. Pag tumama dito sa dibdib mo, hindi babaon yung pana kasi nasalag ng tanso o ng bakal.
Kung manipis naman, mamatay ka kung manipis yun. Yung baluting iyon. Kung ikaw naman ay tinudla sa tiyan, pwedeng lumuwa ang bituka mo, o kaya initak ka sa tiyan, luwa ang bituka, o nahati ang iyong katawan at lumipad yung isa, manananggal na yun. Okay? Pero hindi siya tatalab kung meron kang breastplate o baluti. At ito, kapatid, in spiritual, yun palang bulletproof. Literal, bulletproof. Ito ay binigyan ng pagsasalarawan sa atin ni Apostol Pablo bilang righteousness. Pag meron tayong pamumuhay sa kabanalan, isa pala iyang bulletproof natin. Isa pala yan na baluti natin na nagpo-protect sa atin pong puso, sa ating emotion, nagpo-protect po ng atin pong katawan laban sa atake ng kaaway. Kaya po makita natin dito na ang breastplate of righteousness ay kumakatawan sa pamumuhay sa katuwiran para maging proteksyon natin sa attack ng kasalanan sa ating puso at sa ating emotion. Ano itong righteousness na ito? Ito po ay practical na pamumuhay sa kabanalan. Practical living in holiness. Umiiwas tayo sa paggawa ng kasalanan. Kaya, iyan pala ay isang spiritual armor of God. Hindi nakukuha yan sa pag-rebuke mo, pag-resist mo kay Satan. Satan, I rebuke you in Jesus' name. Lumayas ka. Walang power yun kung walang holiness sa life mo. Kaparis din yan yung 7 anak ng isang Jewish priest na si Sheba. Sinubukan nilang magpalayas ng mga masasamang espiritu. Meron silang pinag-pray na isang tao at pinalayas nila ang masamang espiritu. Pero ito palang 7 mga anak na ito ng Jewish priest ay hindi tama ang buhay. Nang inuutusan nilang lumabas doon sa tao yung masamang espiritu, ang sabi ng masamang espiritu, sino-sino kayo? Si Jesus kilala ko. Sabi nila, sa pangalan ni Jesus na ipinangangaral ni Pablo, lumayas ka. Sabi ng demonyo, kilala ko si Jesus, kilala ko rin si Pablo. Pero kayo, hindi ko kayo kilala. Ang ginawa ng demon possessed, sila ay sinakmal at sila ay sinaktan at nagtakbuhan yung 7 magkakapatid na iyon na mga anak ng Jewish priest. Nagpalayas ng masamang espiritu, sila ang pinalayas doon sa bahay. Bakit walang power? Sapagkat hindi sila nabubuhay na may kabanalan. Tandaan ninyo, ang breastplate, ito'y nagpo-protect dito sa dibdib. Ano ba ang nariyan sa dibdib? Nariyan ang heart. So, dito nilalarawan, pinoproteksyonan ni Apostol Pablo sa kanyang pagsasalarawan dito ang puso ng isang mananampalataya laban kay Satanas, laban sa dark world at laban sa sarili. Bakit? Dahil ang puntirya ni Satan, higit sa lahat ay ang puso ng tao. Diyan siya magtatanim ng pana ng sama ng loob. Papanain ka ni Satanas at dala-dala ang hinanakit, galit, puot, sama ng loob. Kasi pag nagkaroon ka niyan, alipin ka na ni Satanas. Kargado ka na. Kaya karamihan po sa mga pinagpipray natin na mga napasukan ng demonyo, may galit at puot. Dito lang sa church natin, mga pinagpipray, nalaman natin, bata pa lang may sama ng loob sa tatay niya. Kaya pala napasukan na masamang espiritu. Katahimik ng prayer meeting, mamaya-maya biglang may umuungol. Wow! Gumagano, babae yun. Wow! Di natatakot yung mga kapatid. So, matapos ang prayer meeting, uwi na kayo pag-pray namin. Mamaya, wow! Yun na. Sino ka? Anong pangalan mo? Demonyo.
Bakit ka pumasok dyan? Kasi itong babaeng ito, matagal na siyang may sama ng loob sa tatay niya na hindi niya kayang patawarin. See? Pag nagkaroon ka ng hinanakit, ibig sabihin, wala kang breastplate, wala kang baluti, wala kang bulletproof. Tinamaan ka ng pana ni Satanas. Pag tinamaan ka, biktima ka na. Kaya hindi ka magtatagumpay kay Satan, kahit anong gawin mo. Kahit anong gawin mong pagsusumikap na umunlad ang buhay mo, hindi sasabihin ni Satanas, hanggang diyan ka lang. Hindi ka makaka-breakthrough. Kasi may nakatagong galit, puot sa iyong puso. Maaaring ikaw ay nakapakarami mo ng mga excess sa buhay. Anong excess? Yung dati mong ex-boyfriend, ex-husband, ex-wife, na sumugat sa iyong puso. Hanggang ngayon, di mo sila kayang patawarin. Yung mga maraming nangutang sa iyo na hanggang ngayon hindi pa rin nagbabayad, maaaring naging biktima ka ni Satan dyan. Kaya, feeling mo, parang hindi ako makausad-usad sa spiritual life ko. Hindi ako maka-breakthrough na tinuturo nila. Umatin ako ng breakthrough conference, pero parang, yun lang eh. Pero hanggang doon lang ang babaw ng aking karanasan. Bakit? Kasi nga, maaaring kailangan mo ng inner healing. Pagagalingin ka ng Panginoon. Amen? Kung may mga sama ka ng loob, meron ka kapatid na katagong hinanakit sa iyong puso, sapagkat wag mong hahayaan ang galit na mamuo sa puso mo. Wag. Kaya tinuturuan tayo ni Jesus Christ. Pagpalain mo ang sumusumpa sa iyo. I-bless mo siya. Sa iyong personal prayer, kahit umiiyak ka, ayaw mo mang sabihin, kasi ginagawa ko po yan. May mga nalalaman ako nagsasalita patalikuran ng masama laban sa akin. Pero hindi ako nagsasalita ng masama laban sa kanila. Umiiyak ako sa sarili ko, sa kwarto, at nagsasabi ako, Lord, bawat salitang sinasabi ng taong iyon laban sa akin, ay palitan mo po ng kabutihan sa kanyang buhay. Bawat masakit na salitang binibitawan niya sa akin at kinikwento sa ibang tao, Lord, suklian mo po ng pagpapala sa buhay niya. Yun po ginagawa ko since then, nung magpastor ako. Ang hirap magpastor, alam niyo po ba? Pero hindi kasi po pwedeng bumaba ka sa kalagayan nila. Kailangan sundin mo ang katuwiran ng Diyos. Anong katuwiran ni Kristo? Pagpalain mo ang taong sumusumpa laban sa iyo. Ipag-pray mo ang iyong mga kaaway. Amen? Yung umaaway sa iyo. Huwag mong lulusubin at kayo'y saksak, magsasaksakan kayo, hahabulin mo siya ng itak. Hindi ganun. Babarilin mo siya, nagbubuntalan kayo, magsasabunutan kayo, magmumurahan kayo. Hindi yun ang proper way ng pakikipagdigma. Amen po ba? Sapagat ang sabi ng Bible, ang ating kalaban ay hindi laman at dugo. Tignan mo ang katabi mo, may laman ba yan? May dugo pa ba yan? Naring masabi mo, mukhang putlang-putla na, Pastor, laman lang ang nandito. Wala nang dugo. Okay? Yan ay tumutukoy sa tao o sa hayop. Amen po ba? Hindi daw yun ang ating kalaban, kundi ang mga hindi nakikitang bagay. Si Satanas. Sino pa? Masasamang espiritu. Sino pa? Mga espiritong nasa likod ng madilim na sanlibutan. At sino pa? Ito po ay ang dalawang kalaban natin sa sarili, yung pagiging matigas ang ulo at yung sinful nature na laging gusto-gusto yumakap sa kasalanan. Grabe ang kalaban natin, matindi. Anong kailangan natin para tayo magtagumpay? Kailangan meron tayong bulletproof. Ito ang tawag ay breastplate na aatakihin tayo para magtagumpay siya. Amen po ba? Kaya alam niyo po yung madaling mabiktima ni Satanas, yung mga taong maramdamin. Yung konting bagay lang, nagdaramdam na agad sila. Yung mga taong sensitive, nabati mo lang. May nasabi ka lang hindi magandang salita. Grabe, nakaano agad sa puso nila yun. Offended agad sila. May mga ganong very sensitive person.
At ititrace mo bakit may mga taong very sensitive. Maaring nung sanggol pa lang yan, bata pa lang yan, nakadama na yan ng rejection. O maaring nandun pa lang sa sinapupunan ng nanay. Yan ay pag-aaral ng psychology, sa psychology. No? Pinag-aaralan nila bakit ganun ang behavior ng isang bata. Hanggang sa tumanda ay nagiging sensitive. Ang sabi sa pag-aaral ng mga psychologist, maaari daw na doon pa lang sa sinapupunan ng ina ay nakapil na ng rejection yung bata. Kahit fetus pa lang may damdamin na yan. Doon pa lang sa sinapupunan ng nanay, yung bata nakapil na agad ng rejection. Lalo na kung gusto-gusto na mag-asawa, lalaki yung kanilang first baby. Noong patingin nila yung gender, babae. Sabi ng nanay, sana lalaki na lang ito eh. Bagamat unknowingly, nasabi niya yun, pero doon sa loob niya, yung kahit fetus pa lang yun, napil niya na yung rejection ng nanay. Kaya pag iyan ay nabuo bilang isang tao, taglay niya yung karakter na siya ay sensitive sa konting bagay lang. Amen. Tanungin mo ang katabi mo, ikaw ba'y masyadong sensitive? Para ka bang balat sibuyas? Konti, mata lang. Natignan mo lang ng mata. Ang tingin niya agad, sama naman ang tingin sa akin nun. Talagang namang tiger look naman talaga tumingin yung tao. Normal pa sa kanya, iba na agad ang pag-iisip. Ngumiti ka lang para sa isang taong sensitive, para may kahulugan agad, di ba? Parang nakakaano naman yung ngiti nun. Di ba? Kaya tuloy, umiiwas ka ngayon dun sa tao. Di ba? So may mga ganung tao na napaka-sensitibo. Yan ang gustong biktimahin ni Satanas. Yan ang madalas alipinin ni Satanas. Ang taong very sensitive. At ang taong sensitive, ayaw nilang napag-uukulang sila ng pansin. At ayaw nila na pinapansin mo sila. Halimbawa, dito sa congregation, kung meron ako dito napili, halimbawa, sister, tumayo ka, ganito, ganyan, may sinabi ako, pwede yung taong yun, nakangiti lang pero sama ng loob nun. Ako nakakita ni Bishop, dami-dami naman tao. Ganun. Masama ang loob nun, pero hindi niya sinasabi. Ayan na. Diba? Pag may nangaral na ako at may konti na akong sinabi, pinapakaramdaman niya, alam ko, ako yun. Kahit hindi siya yun, ha? Ako yun. Yung ganun, tinutudla na siya ni Satanas, eh. Pero kung taglay niya ang karakter ng righteousness ng Diyos sa kanyang buhay, hindi. Kasi yun ang magre-reject. Yung pong, hindi ikaw yun. Hindi ako yun. Mahal ako ng Diyos. Amen? Ganun. Hindi ako dapat i-condemn ng sino man. Si Satanas ang nagko-condemn, pero ang Diyos, siya ang humihaplos sa ating mga puso. Amen? I-condemn ka man ng tao, pero ang Diyos, never kang i-condemn. Kaya dito, nakita natin, hindi tayo pwedeng magtagumpay sa three enemies of our soul, Satan, dark world, and self, kung wala tayong suot na baluti ng katuwiran buhat kay Lord Jesus Christ. Kung hindi natin suot ang katuwiran ni Jesus Christ, maaari po tayong tamaan po ng nagbabagang pana ni Satanas ang ating mga puso mula sa mga itinutudla sa atin katulad ng pana ng sama ng loob, galit, puot, paghihiganti at masasamang nasa ng laman, magagapi po tayo. Ito, next, kung mayroon kamang sama ng loob at galit sa puso mo, biktima ka na ni Satanas. Tinamaan na ng nagbabagang palaso o pana ang puso mo. Dahil doon, gagamitin ka rin ni Satanas para ipana mo rin iyon sa iba para magkaroon ng galit. Yung iba, dun sa taong galit ka o may sama ng loob. Di ba pag may sama ka ng loob sa isang tao, ikikwento mo yun sa iba. At yung taong nakwentuhan mo, magkakaroon din ng sama ng loob dun sa tao. Parang yung panang tinudla sa'yo, tinutudla mo naman dun sa tao. At dalawa na ang tinamaan ng pana ni Satanas. Ikaw at yung taong pinag-sharean mo. Yung tao naman, walang kamalay-malay, na pinanggigigilan na pala siya. At may nagpipray na pala na mamatay na siya.
na wala siyang kamalay-malay. See? At ang ikatlo nating sandata o the three spiritual armor is the shoes of preparedness to share the gospel. Ang isang sundalong Romano, hindi lamang siya mayroong suot na sinturon ng katotohanan, kundi meron din siyang baluti ng katuwiran. Okay? Pagkatapos, kailangan ang mga Roman soldier, hindi po yan barefooted. Hindi sila nakapaa. Meron po silang sandalias o shoes na isinusuot nila bilang pandigma. Yun pong uri na kanilang sinusuot. Pasensya na po, dapat may mga picture ako niyan eh. Kaya lang doon sa, yung computer ko kasi medyo nagka-problema. Ginamit ko yung computer ni Pastor Isbel. Di ko naman familiar kung paano ko aayusin yung mga picture para mailagay ko sana yung picture ng sandals. Yung baluti, ano itsura. Yung belt, ano itsura. Meron po mga itsura ho niyan eh, na uniforme ng Roman soldiers. Pero dito po, ay makita ho ninyo na yung pong shoes na yun, ay ito po ay gawa sa makapal na leather o balat ng hayop. At yung pong style ho niya, may straps po yan. No? Yung mga nakikita natin parang uso ngayon, na parang may sandals na papa-eggs na ganyan, hanggang dito. May tali pa. Pero makapal din yung strap niya. Hindi naman po manipis. Pag ganyan. Pa-eggs yung strap. Yun po sa pagiging isang Roman soldier. Alam mo, napakahalaga po sa kanila yun. Dahil alam natin, noong panahong yun, ang mga dinadaan ng road, hindi katulad ng road natin ngayon, espaltado at saka sementado. Noong panahong yun, mabato, matinik, ay naku po, talagang kung maglalabanan, pwedeng matalo ang isang Roman soldier kung wala siyang sapin sa kanyang paa. Kasi sabihin, masasaktan ang paa po niya. Kaya, napakahalaga po sa isang Roman soldier na magsuot po siya ng sandalyas o sapatos sa pangdigma. Pag suot niya na yan, ibig sabihin, prepared na po siya. So dito, ang ikatlong sandata ng nating bilang Kristiyano, ang tawag ay the shoes of preparedness to share the gospel. Book of Ephesians chapter 6 verse 15. Ano ang sabi? For shoes, put on the peace that comes from the good news so that you will be fully prepared. So, ang ikatlo dapat suot natin ay ang shoes or sandalias. Isa sa pamaraan upang tayo'y magtagumpay, laban po sa ating pakikipagdigma kay Satan, laban po sa mga espiritu na kalaban po natin, ay yung kahandaan o preparedness. And what is this preparedness is all about? It talks about evangelism. Yung palang pag-share ninyo ng gospel, yan po pala ay pakikipagdigma laban sa kaaway. Amen? Importante po pala yan. One of the ways to fight against the enemies of our soul is preparedness. Preparedness means ready to share God with others at all times. Kaya pag ang isang Roman soldier, nagsuot na siya ng shoes, ready na siya to fight. At yung readiness pala natin, tingnan nyo, ang pinag-uusapan sa Ephesians 6 is about fighting against the devil. Sumingit yung evangelism dito. What's the relationship of evangelism sa pakikipagdigma laban sa kaaway? So, ibig sabihin pala, yung pag-share natin ng gospel, nilulusob natin ang kampo ni Satanas. We're fighting against the devil. At dito, kung hindi ka prepared na mag-share ng gospel, kayang-kaya kang atakihin ni Satan. Kaya pansinin ninyo, ikaw na feeling mo, hindi ako karapat dapat mag-share,
Hindi ko alam kung papaano. Tignan mo spiritual life mo. Bakit ka nadadaig ni Satan? Kasi unprepared ka rin sa attack ng kaaway. Alam ni Satan kasi ang role ng bawat Kristiyano. Mag-share tayo ng mabuting balita. Mag-akay tayo ng mga tao, magdala tayo ng mga tao para kay Kristo. Dalhin natin sila sa paanan ni Jesus Christ. Alam ni Satan yun. Gagawa at gagawa ng paraan si Satan to make you inadequate para piling mo, hindi ka karapat dapat mag-share, wala kong alam, ayoko. Pipigilan ka talaga ni Satanas. Bakit po ka mo? Dahil oras na maging ready ka, mawawasak ang kanyang kampo. Masisira ang kanyang mga masasamang plano sa tao. Dahil makakakilala yung nanay mo, aakayin mo kay Lord, may masamang plano si Satanas dyan. Yung anak mo, gusto ni Satanas, yan ay ilubog sa drug addiction. Inaakay mo kay Lord. Di ba? Ang asawa mo, maaaring alipin niya na maraming bisyo. Gusto ni Satanas na talagang ilubog yan sa bisyo at mawasak ang buhay. Pero ikaw ay nagpagamit kay Lord, dinala mo. So, nagkaroon kayo ng pag-aaway ni Satanas. Pero nagtagumpay ka. Hindi ka kayang atakin ni Satan pag ikaw ay nag-evangelize. Why? Pangako ni Lord, I will be with you always, even to the very end of the age. Ako'y sasama sa iyo. Pagkasama mo si Lord, si Satan walang magagawa. Amen? Pero pag sinabi mong, ayoko mag-evangelize, kayo na lang, tinatamad ako, tsaka hindi ko gip yan, no? Iba ang gustong gawin namin. Hindi yan. Kawawa kay Satan yun. Hindi siya prepared para humarap kay Satan. Ang taong prepared to fight against the devil ay yung taong prepared to do the evangelism. Handa na po ako. Kaya mahalaga, kailangan makaatin pala ako ng seminar pag may evangelism. Kailangan matrain pala ako. Amen? Kaya pag ang cell leader ko ay nagsabi na meron tayong training ng evangelism, sama ako dyan. Bakit? Dahil si Satan mawawalan siya ng puwersa sa iyo. Kasi prepared ka. Ayan, sabi evangelism or soul winning is part of our armor o kagamitang pagdigma bilang Christian soldier. Hindi po pwedeng attend ka lang paglinggo at wala kang daladalang bago na naimbitahan man lang. Halimbawa, pag nagsabi, sino po mga first time? At dalhin na nag-invite, at ikaw ay lalapit sa harapan. Nagpapakitang prepared ka sa labanan. Hindi ka kayang talunin ni Satan. Hindi ka kayang talunin kasi para kang sundalong suot-suot ang sandalyas ng pandigma. Wow, hallelujah. Amen po ba? Kaya mahalaga po yun na meron kang ginagawang pag-share. Kung ikaw ay nasa office nyo, nag-share ka sa mga kaopisinahan nyo, nag-hold ka ng Bible study, o sa bahay ninyo, pinupulong mo ang iyong mga magulang, mga anak, kapatid mo, mag-share tayo. Gusto kong share sa inyo ang John 3:16. Nag-share ka sa mga classmates mo, nag-iimbita ka. Bakit? Kasi importante po yan bilang preparedness natin sa ating pakikipagdigma laban sa kaaway. Kaya yung shoes ay larawan ng preparedness, kahandaan ng isang mananampalataya sa gyera. Handa kang lumaban sa gyera. Paano po? Wala po akong kaalam-alam dyan sa evangelism na yan. Hindi ka handang lumaban sa gyera, wala kang shoes, titirahin ka ng kaaway. Kaya, magulo ang isip mo. Magulo ang buhay mo. Ba't ganito? Parang iba. Parang di ako masatisfy. Parang, di ba may ganun Parang hirap na hirap ka. Pinaglalaruan ka ni Satanas. So, mahalaga kapatid, ma-involve ka sa tinatawag na soul winning. Ang sabi nga, if you are not prepared to do the soul winning, you are not prepared to
to fight the devil. Pag hindi ka handa mag-share ng gospel, hindi naman kinakailangan na mag-aral ka sa Bible school para mag-share ka ng gospel eh. Ako nga eh. Bago-bago pala ako nakakilala, nagbabasa lang ako ng Bible, nagme-memorize ako ng John 3:16. Papasok ako sa trabaho, noong araw, talagang punuan eh. Pag Makati, sa bus, sa Quiapo, punuan yan, sasakay ako niyan. Mamaya, ako'y nakatayo lang, punuan. Magpapaalam ako doon sa conductor at sa driver, pwede po ba akong mag-preach dito sa bus? Bago-bago pa lang ako. Sabi ng driver, okay. Sabi ng conductor, ikaw ba ay mamimigay ng supot para sa offering? Ay, wala po, libre po itong pangangaral. O sige, din, abang umaandar yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po'y magbabahagi sa inyo ng libreng mabuting balita. Nakikinig lahat, yung mga Nung bababa na ako, may naghulog ng piso sa akin. Akala, hindi mo ako nagpapa-offering. Di ba? May naghulog, pababa na ako. Magbabatuhan ng piso doon sa bintana ng bus. Ako naman pulot ng pulot doon sa Makati. Hindi ko naman hinihingi yun. Akala, siguro, kasi nakalaka, di ba? May nangangaral kasi sa mga bus na ganyan eh. Tapos, abang may nangangaral, yung isa naman may dalang supot, lahat pinapaikot doon sa mga nakaupo doon. Akala nila ganun ako. Pero kita nila wala eh. Sabi siguro wala nakakaawa naman ito nangangaral na ito. Hinulugan ako ng tagpipiso. Yung piso na yun, noong 1980 ay mahal na po yun. Yung piso ngayon, wala na. Pag piso binigay mo, ibabato pa sa'yo eh. Ibabalik sa'yo, magagalit pa sila. Pero noong time na yun, ng piso, marami pa mabibili. Amen? 1980 yun eh. 44 years ago. Ganun ako sa Makati. Nagsishare ako nun sa bus. Sa jeep din, pagpapasok ako sa school naman, kasi working student ako, nangangaral ako sa bus. And daming problemang dumadaan sa buhay ko, pero nagkataka ko na pagtatagumpayan ko. Dahil nga sa preparedness to share the gospel. Kasama mo si Lord. Amen? Oh. Sa opisina, nagsishare ako sa office namin sa Makati. Ang tingin sa akin, sira ulo daw ako, sabi ng mga boss ko. Nang isang araw, papasok ako sa office. Sabi ko, 8:00 ng umaga, sabi ko, ba't sarado pa yung opisina namin? Ang dilim sa loob ng kwarto. Yung pala, nagkaisa pala lahat ng mga nasa opisina namin. Maaga sila kasi pagbukas ko doon ng pinto, lahat sila ay nakaluhod. At bibuksan ng ilaw, pagbukas ko doon ng pinto, ang usapan nila ay, hallelujah, magagano na silang lahat. Nangunguna yung dalawa kong boss, mga chief accountant namin doon sa opisina. Kaya sabi ko, 8:00 na, salamin kasi, kako, ang dilim. Pagbukas kong ganyan, bigyan bukas lahat ang ilaw. Ang lahat ng mga opisina ko, nandun, nakaluhod silang lahat. Hallelujah! Hallelujah! Yun yung persecution na naranasan ko. Hinahampas ako ng aming book of accounts, yung sabihin yung mga cash receipts, journal, ang lalaki niyan. Sa mga company, ganyan, ang lalaki po niyan. Hahampasin ako dahil ako ay nakakilala sa Panginoon. Ang payat-payat ko pa noong 1980 na yun. Grabe ang pagbubuli sa akin. Pero tignan ninyo, nanatili ako sa paglilingkod sa Diyos. Why? Kasi preparedness to fight against the devil sa pamagitan ng sharing the gospel. Hindi yun nakahadlang sa akin. Nag-preach ako sa office namin. Nagpatanggap ako sa kanila. Amen? Ikaw ibuli ka, tapos sasabihin pa, tatanggalin ka na sa trabaho, sabi magiging born again mo. Sabi ko, sige, tanggalin niyo ako. Si Lord kakampi ko. Hindi ako matanggal-tanggal sa trabaho, kaya ako na lang ang nag-resign. Hindi niyo ako matanggal, ako na lang ang mag-resign. See? Kasi yung sharing the gospel is our preparedness. Amen? Kaya kung takot kang mag-share, ano isi-share ko? Share mo yung testimony mo. Patotoo mo kung paano ka binago ng Diyos. Paano mo nakilala si Kristo sa iyong buhay. Amen po ba? Paano ka nagkaroon ng buhay na walang hanggan? Ikwento mo sa kanila. Hindi naman kinakailangan kabisa mo buong Biblia. Ako nga, John 3:16 lang ang kabisa ko nung time na yun. Lakas ko mag-share. Pinaliliwanag ko lang isa-isa yung John 3:16. Hindi ko pa alam noon paano mag-preach. Pero
Inisa-isa ko, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Isang yun, papaliwanag ko yun. Sinugo niya ang kanyang buto na paliliwanag ko naman. Para bang, yung ginawa kong outline ng John 3:16 na pinaliliwanag ko dun sa mga tao. Ang dami kong napatanggap, kahit sa school, sa PUP, nag-aaral pa ako dyan, talagang nag-share ako dyan sa klase. Pero ang dami kong naranasang pagsubok sa buhay. Pero nanatili pa rin ako. Wala naman nag-aalaga sa akin. Hindi katulad ngayon may cell leader. Wala naman akong cell leader. Survival of the fittest ng panahong yun. Walang nag-take care sa'yo. Wala. Sarili mo lang kayod para manatili ka sa paglilingkod sa Diyos. Bakit ako napanatili? Nagpastor pa na hindi ko inaasahan. Bakit nagpanatili ako sa paglilingkod sa Diyos? Despite na maraming persecution, ang daming problema, ang daming pagsubok sa buhay, nanatiling nakakapit sa Panginoon. Sapagkat yung tinatawag nating preparedness to share the gospel, iyan ay kahandaan upang ating harapin lahat ng attacks ng enemies sa ating mga buhay. Mahalaga po yan, mga kapatid. Yung pong kahandaan natin na tayo po ay mag-share ng gospel. Ilan yung atin pong spiritual armors? 7. 3 lang muna ang dinownload ko ngayon sa inyo. Yung next 4, sabi sa katabi mo, huwag kang a-absent sa next 4. Okay? Kasi pag po ito tinuloy ko hanggang 7, baka matapos ako ng 1:00. Amen? So 3 lang muna. Ano yung una? Ano ang siyang significance niyan? Kailangan tayo ay maging honest. Are you an honest person? Ikaw ba ay tapat na tao? Hindi ka ba nakakapagsinungaling? Paminsan-minsan, madalas. Pagka ganon, di natin kayang harapin si Satanas. Wala tayong belt. Ikalawa, breastplate of righteousness. Are you living in practical holiness? Nabubuhay ka ba sa kabanalan? Pag sinabing nabubuhay sa kabanalan, wala ka bang ine-entertain na sama ng loob sa puso mo? Kasi akala natin ang kabanalan, yung bang parang hindi ka nakakagawa ng kasalanan. Sa Hebrews 12 verse 14, nandiyan po eh. Buksan nga natin ang ating Bible, Hebrews 12:14. Naalala ko lang po ito. Tumutukoy sa kabanalan. Sabi ng Hebrews 12 verse 14, strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. Yung holiness pala ay wala kang kaaway. Inaaway ka, pero wala kang kasamaan ng loob. Hindi ka nagkakaroon ng sama ng loob sa kanino man. That is holiness. Wala kang tinatagong hinanakit sa puso mo. That is holiness. Kaya pala, merong baluti para hindi matudla ng kaaway. Amen? Sino ang kasamaan mo ng loob? Maaring wala dito, mag-pray ka, Lord, parating niyo po sa Kanya, pinapatawad ko na siya. Kasi hindi ka magtatagumpay against Satan. Tandaan mo yan. Paglalaruan ka ni Satanas, hindi ka makaka-breakthrough. Pag sinabi ni Satan, hanggang diyan ka lang, hindi ka makakatuntong doon. Kasi nga, biktima ka niya eh. Pero pag ikaw, kapatid, nagkaroon ng healing sa puso mo, na wala ang sama mo ng loob, at mula ngayon, hindi ko na siya i-entertainin. Gusto mo magkaroon ng sama ng loob, speak blessing dun sa taong nag-aaway sa iyo. Pagpalain mo siya, Lord. I-bless mo siya, Lord. Mawawala ang sama mo ng loob eh. Kasi binibless mo siya eh. Yung boundary nilagay ni Satan, mawawala. Amen? Magtatagumpay ka sa iyong buhay. At ang ikatlo, shoes of the gospel of peace. Shoes of preparedness to share the gospel. Suot mo ba
ang sapatos ng isang sundalong Romano? Handa ka bang mag-share ng testimony mo sa ibang tao? Handa ka bang i-share si Jesus sa kanila? Pag sinabi mong, hindi ko nga po alam kung paano kawawa ka kay Satan, atakihin ka. Kailangan handa ka. Paano ko mahahanda? Di lakasan mo ang loob mo. Hindi naman kinakailangan mag-aral ka ng pag-share. Ako din naman ako nag-aral ng pag-share. Malakas lang ang loob ko. Hindi ko nga alam kung tama yung mga pinagsasabi ko. Basta bahala na, nag-share. May iniwan ako minsan, hindi ko alam kung yung mata niya na parang nag-crookis. Siguro, hindi niya intindihan kung ano mga pinagsasabi ko. Kaya parang nagsalubong yung dalawang mata ng taong kausap ko. Basta nag-share tayo. Pero pag inibitahan ko sa church, sumasama. Marami akong nadala sa church na atinan ko dati. Kasi nung bago-bago ako noon. Isang klase na dadala ko sa gawain ni Lord. Kasi tumatayo ako sa klase at nag-share ako ng gospel. Na hindi ko dating ginagawa. Sa office, tumatayo ako sa opisina namin at nag-share ako kahit kaharap ko ang aking mga boss. Pero persecuted ako, grabe. Pinapalo, hinahampas, minumura ako ng mga boss ko. Pinapahiya sa buong opisina. Pero it does not hinder me to share the gospel. Pero tingnan nyo ngayon, buhay pa din. Nag-share ng gospel. Grace ni Lord yun. Dahil nandun ang pagsama niya sa atin. Pag nag-share tayo ng gospel. Sabi mo sa katabi mo, pagtapos nito. Ano, pagtapos nito. Usapin mo yung katabi mo, ha? Minsan wala kang kausap pagtapos nito. Sino kausap mo? Wala. Usapin mo katabi mo, pagtapos nito. Paggamit tayo sa Panginoon. Amen? Mag-share tayo sa mga tao makakasakay nyo. Sino mag-share sa jeep nyo mamaya pag sumakay kayo? Baka tulakan. Ikaw na una, hindi. Ikaw na. Wala nagsabi sa akin, mag-share ako sa bus, sa jeep. Kusa ko po yun. Walang outline. Yung nga lang, hindi ko alam kung kailan ko tatapusin. Basta nagsimula akong, gusto ko po ipaalam sa inyo, mahal na mahal po kayo ng Diyos. Kaya lang nasa isip ko, paano kaya tatapusin itong sharing kong ito? Kasi hindi ko pa alam kung paano mag-share Pero sige lang. Amen? Hallelujah. So tayong lahat ay tumayo, mga kapatid.